Pinagpalang araw po mga kapanalig, mga kaibigan. Muli po tayong nagninilay ng salita ng Diyos. Altanghap, almusal, tanghalian, hapunan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating banal na ebanghelyo po ay punong-puno ng aral ng pananampalataya. Ang isa pong lalaking bulag mula sa Jericho ay pinagaling ng Panginoon sapagkat buo ang kanyang pananampalataya. Sapagkat nabalitaan niyang daraan ng Panginoon na sabi niya sa kanyang sarili, "This is now my chance. This is now my one-time opportunity. It's now or never." Kaya nang naramdaman niyang dumaraan na ang Panginoon, ay nagsisigaw siya, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." At sabi ng mga tao, "Wala kang kay, tumigil ka dyan." All the more he shouted. At ang Panginoon napansin ang kanyang malalim na pananampalataya, ang kanyang pagtanggap sa ating Panginoon at paniniwala. Kaya sinabi niya, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Maybe this is the question of the Lord asking all of us today. What do you want me to do for you? Sana po katulad ng lalaking bulag ay masabi din natin yung gusto natin. Lord, that I may see. At ano po kaya ang ibig sabihin ng lalaking bulag? Ano yung gusto niyang makita? He did not specify what to say, whom to say. Pero doon sa bandang huli, nakita po natin ang tugon niya. Gusto niyang makita ang Panginoon. Gusto niyang sundan ang Panginoon. Gusto niyang maging saksi ng pagpapagaling ng Panginoon. Yes, brothers and sisters, ang tunay na bulag ay yung mga taong nakakakita sa Panginoon pero hindi tinatanggap si Jesus sa kanilang puso. Pero yung pong lalaking bulag sa Jericho, hindi nga po nakakakita ang kanyang mata. Pero ang puso niya ay bukas. Ang puso niya ang nakakita kay Jesus bilang Mesiyas ng kanyang buhay. Mga kapatid, anong bahagi ng buhay natin ang nasa kadiliman? Tayo rin po ba'y parang bulag? Hindi ko gagaling yung mga nagbubulag-bulagan. Pero yung tunay na bulag ay pwedeng pagalingin ng Panginoon. Kaya sa araw pong ito, tinuturuan tayo ng Panginoon para tayo tumanggap ng kagalingan. Unang-una, present your problems to the Lord. And believe the Lord can heal all our sickness. Pero maniwala tayo sa kanyang oras at kapamaraanan. Mga kapatid, narinig na po ba natin yung myths of healing? Meron pong iba't ibang klase ng myth. Number one myth is admit. Admit that there is something wrong with you. Admit that you need God more than ever. Pangalawang myth po, permit. Permit the Lord to be your Lord and Savior of your life. Pangatlong myth ay submit to the Lord all your cares, all your concern, and submit to His holy will. Pang-apat, commit your life to the gospel values and to the kingdom of God. Hindi po ito natatapos kung hindi pagkatapos natin admit, permit, commit, submit. The last thing to do is transmit. Meron tayong dakilang tungkulin na ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Patapos tayong pagalingin ng Panginoon, hindi po natatapos sa pagpapagaling. Because the fruit of healing is evangelization. You become the gospel, you become the good news, at ikaw mismo ang magiging larawan ni Jesus. We can become the audio but visual manifestation of the tremendous personal love of Jesus and His healing presence. Kaya muli po, sa ating banal na ebanghelyo, tayo po ay patuloy na manampalataya. Anumang kadilimang nararanasan natin, papawiin ni Lord. Maaaring tayo nasa brownout, blackout ang ating buhay, pero wag po tayong matakot. Jesus will turn our darkness into light. Ang kanyang liwanag ang magsisilbing gabay natin sa ating buhay. Have you experienced the light of Jesus? Amen and amen.